Sabi nila, sa Pampanga daw ang isa sa may pinakamasarap na pagkain sa Pilipinas. Pero kaya bang tapatan ng mga modernong bake shop ang lasa ng tinapay na 140 years nang ginagawa? Mula sa Guagua hanggang sa San Fernando, pupuntahan natin ang pinakamatatagal na panaderya ng probinsya. Worth it pa rin ba? Alamin natin. Ako si Ralph at ang project natin for today, gagawa tayo ng isang heritage bakery crawl mula sa isang shop na nag-start pa noong 1880s hanggang sa mga kinalakihan ng paboritong tinapay sa San Fernando. Dito kami ngayon sa Guagua, Pampanga dahil nandito yung dalawa sa pinakamatagal na bakery dito sa Pampanga. Nung isa nagsimula noong 1880 at imagine niyo gano'n nakatagal yung tindahan nila. So, mamaya pupuntahan din natin yung second na pinakamatanda o pinakamatagal na bakery dito sa Pampanga. At ang pangatlong pupuntahan natin ay nagsimula naman noong 1985 at ang interesting dito, sila ay dating business partner at supplier ng isa sa mga sikat na cheese bread dito rin sa Pampanga. Mula naman sa kanilang ninuno na nagtayo ng bakery noong 1955, ginamit nila ang mga original na recipe ng kanilang pamilya hindi lang para sa tinapay, kundi para rin sa mga pagkaing kapampangan tulad ng palabok at arroz caldo. Ang first stop natin, ang pinakamatagal na bakery, Apong Diong Pan Plaza Bakery dito sa Plaza Burgos, Guagua. Modernized na yung lugar nila, ang dami ng modern establishment. Maraming mga food establishment na nakapaligid sa kanya pero imagine hanggang ngayon nag-ooperate pa rin yung bakery nila. Nagsimula sila noong 1880s kaya mahigit 120 years na silang nandito. Isipin ninyo, yung founder nila na si Aurelio Dico, gumagawa na ng tinapay dito bago pa man tayo sakupin ng mga Amerikano. Hanggang ngayon, old school recipes at traditional baking methods pa rin ang gamit nila. Sila ang nagpasikat sa masa podrida o kilala bilang Nancy Balls. Ang pangalan niya literally means rotten dough pero kabaligtaran ng lasa. Napaka-rich at siksik sa butter. Perfect na kapartner sa kape. Kahit napapaligiran na sila ng mga modernong shop ngayon, ang Apong Diong Plaza Bakery ay buhay na buhay pa rin sa pamamalakad ng mga apo ng founder nito. Bukod sa masa podrida, dinadayo rin dito ang kanilang sampagita, ensaymada, pandesalitos, yung maliliit na pandesal na kakaiba para sa akin. Dahil sanay ako dun sa medyo mas malaki at medyo mas matamis na pandesal. Dito sa bakery na to, hindi lang tinapay ang binibili mo, kundi isang piraso ng kasaysayan ng Pampanga. So, malapit lang yung second na oldest bakery dun sa Apong Diong dito sa La Moderna Bakery. Pero bago natin tikman, pupunta at bibili muna tayo dito pa rin sa Plaza Burgos sa La Moderna Bakery na nagsimula naman noong 1947. Alam nyo ba na candy shop lang ito noong 1800s sa Santa Rita? Pero noong 1947, lumipat sila rito at naging full-blown bakery. Nandito naman tayo sa tapat ng La Moderna Bakery. Nagsimula naman sila noong 1947. So yung pangalawa sa pinakamatagal na bakery o panaderya dito sa Pampanga. Magkatabi lang sila halos ni Apong Diong. Dati gumagamit sila ng mga dambuhalang pugon at ang dami nilang tauhan kasi abot hanggang Dagupan at Divisoria ang benta ng kanilang mga tinapay. At kahit sinubok ng panahon lalo na nung pumutok ang Bulkang Pinatubo, hindi sila sumuko. Umanap sila ng paraan para makarating ang mga produkto nila hanggang Manila. Ngayon mahigit 70 years na silang paborito ng mga tao. Kapag sinabing La Moderna, hindi pwedeng mawala ang kanilang gorgorias, mamon tostado at torones. So binili natin sa kanila yung kaisan, yung cheese roll, isa daw sa mga bestseller nila, yung pandesal. Meron din sila ng sampagita. Tapos ang hindi ko pa natitikman, torones de casoy. Tapos kinakain daw yung pinakapapel nito. Alam ko nakatikim na ako ng ganito, pero hindi ko alam na torones de casoy yung pinakapangalan. So mamaya titikman natin to. Ayan, so titikman na natin yung mga product ng Apong Diong. Pumili tayo nitong masa podrida at itong araro cookies. So ito yung mga kilala sa kanila at matatagal na recipe. Ito rin, actually binigay lang to sa atin ng owner. Tikman din daw natin to kasi isa daw to sa mga bestseller nila. So ito yung kanilang cheese roll. Try natin. Pag hinawakan mo siya, sobrang lambot niya. Para sa akin parang ang texture niya ensaymada. Ganun siya kalambot. Alam mo, fresh na fresh. Try natin. Sobrang lambot. Masarap yung cheese. Very simple yung tinapay pero ang sarap niya. Sobrang lambot, sobrang buttery,
cheese niya premium, masarap na cheese siya. Talagang babalik-balikan din to. Masarap siyang ipang regalo. Saka masarap siyang ipang kape, i-partner sa kape. So, i-try natin tong masa podrida. Meron siya nakalagay na Nancy balls. Individual package siya. Ang cute pala. Ang liliit. So, ito yung laman ng masa podrida. Tikman natin. Ang cute, ang liliit. Hindi ko matandaan kung ano yung pinaka modern na pangalan to sa bakery. Pero parang siya yung tinapay na merong color red na kalahati ang kulay. Granules yung sugar na makakain mo sa kanya. Tapos yun yung nasa ibabaw. Parang siyang maliliit na cookie. Pero masarap siya, in fairness. No? Very mamargarine yung pinakalasa niya. Pang merienda talaga siya. Pang tsaa at pang kape. Ito naman yung kanilang araro cookies. Ang binili lang natin yung yung kita yung loob, pero meron pang mas magandang packaging sila, yung mga nakabox. So alam ko yung araro is parang puto seco. Yan. So try natin siya. Maharap. Mas milkier, super milkier na puto seco. As in, kung merong milk yung puto seco, ito mga times 3. No? Ang sarap, no? Ang sarap. Ang sarap nito. Ngayon ako nakatikim ng ganito ka milky, parang puto seco. At dahil makulimlim na, bibilisan na natin. Baka abutan tayo ng ulan. Ito naman yung kanilang ensaymada. Sabi ni ate, vanilla flavor daw ito. Meron din kasi silang mocha. So, yung feels niya malambot at firm tingin ko. Okay. So, firm na firm din siya. Try natin. Parang siya mamon. Ensaymadang textured mamon. Very firm yung loob. Masugar pero hindi siya super duper dami. Tapos cheese. Simple pero masarap. Kasi ang ganda ng texture, hindi siya super hangin pero firm. Ito ay mamon. Ito yata yung mamon nila. Tama ba? Parang ito yata yung mamon nila. So ito yung mamon nila, kung di ako nagkakamali. I-message nyo po kung nagkakamali po ako kasi hindi ko na matandaan. Nung nakita ko kasi siya dun sa display nila, parang ang sarap bilhin. Kasi nga ang laki-laki niya. So, ito yun. Okay. Mas mamon to. Ito yung mas ma-texture ng mamon. Mas firm, mas soft. Tingin ko, mas ito yung mamon nila. Okay. Mas lighter yung lasa nung tinapay niya. That's less airy, mas firm. So kanina parang mas ensaymada yon. Ito mas mamon talaga siya. Okay. Though may pagkakahawig naman yung lasa nila. Pero ito medyo mas firm. Sarap. Sarap ng mga tinapay nila. Ayan. So ito yung isang packaging ng masa podrida. So, individual packaging naman daw to. Yung kanina, maliit pero mas marami. Ito mas malaki. So, mas malalaki to. Asan yung comparison? Pero nga, parehas lang. So, mas maliit lang pala yung packaging. Parehas lang pala. Yung laman. So, okay na ako dun. So, ito yung kanilang San Nicolas cookies. Actually, maraming ganito sa Pampanga. Maraming gumagawa ng ganito sa Pampanga. Parang sa Bulacan, ito yung minasa natin. Naka-wooden mold din ito pag niluto, kaya maganda yung presentation. Tikman natin kung halos parehas siya. Hindi. More of cookies talaga siya. Parang crush siya na mas matamis. Okay. So tama, sabi ni Mami, parang kamatsili daw yung lasa. Sa Bulacan, kamatsili daw yung tawag dito. Ako naman, pag tinikman ko siya, para siyang
crispy crust. Ganun ang pinaka-texture niya. Flour, sugar, butter, or margarine, or oil. Tapos minolde siya. For a cookie, masarap to. Okay, masarap siya. Na. Sarap. San Nicolas. Masarap siya sa cookie. Ang medyo weird sa akin, itong kanilang... Okay, so ito naman tayo. Ang titikman naman natin ay yung pandesal. So, super liit ng mga pandesal nila. Ang cute-cute. Tapos, ang halaga nito ay 150. 1 peso 50 cents ang halaga niya. Tapos, ang liliit. Tapos, ang tigas. As in, ang tigas niya talaga. Sorry, pero yun yung una ko naisip. Parang lumang pandesal siya. Tingin ko ganito talaga yung timpla nila. Medyo matigas. Oo nga, tama. Mas matagal tong niluluto compare dun sa nakasanayan kong pandesal na yung nakasanayan kong pandesal siguro mga 1 to 2 minutes wala pa siguro sa oven. Ito medyo mas matagal tong niluluto. Pinaka-crush niya lang yung matigas. Iba talaga yung lasa. Tinapay talaga siya. Hindi siya bun type. Hindi ako ban ng ganitong pandesal. Pero baka masarap to pag sinawsaw sa kape. Baka yun ang magpapalambot sa kanya. Para siyang yung ma-butter, na ma-margarine. May kakaiba siyang lasa na parang may pagkaanta. Hindi, basta yun yung nalalasahan ko Sorry. Pero hindi lang siguro ako sanay sa ganung klaseng pandesal. May pagkaanta siya. Hindi ko alam kung oil yun pinanggagalingan nung lasa nun. Pero baka. Basta hindi ko type. Pero baka yun kasi yung klase ng pandesal sa kanila. Baka ang process nun pinaperment pa nila. Or baka pinapatagal nila yung pag-alsa. Medyo weird sa akin Try naman natin itong La Moderna. Ito yung second sa ating oldest bakeries dito sa Pampanga. So, bumili tayo nitong Taisan. Actually, parang rin to pianono na mas malaki. Kung di ako nagkakamali Try natin. Ay, ang lambot. Para siyang sinoke sa butter or margarine. Margarine. Sinoke sa margarine. Tapos, kakaiba yung texture niya para sa akin. Nagagandahan ako dun sa texture niya, yung fermentation, pag-alsa niya, ang ganda. Para siyang mga sardo. Ang ganda ng texture, yung air pockets sa loob. Ang ganda. Kakaiba yung kanyang texture. I'm sure maganda yung texture nito, masarap. Ang eggy. Ang eggy ng lasa. Ang egg ng lasa. Parang may pagkalasang bibingka sa akin. Tapos ang daming margarine. Ito yung parang nagpapalasang bibingka ang sinasabi ko, yung crust na to. Ito yung crust na to. Ito yung nagpapasabi ko na para siyang lasang bibingka. Ang sarap nito. Promise. Ang ganda nung texture. Harap. Ano to? Babalikan ko to. Pag nandito kayo sa Guagua, ang sarap, no? Ang sarap. Sarap. Nakakatikim na ako ng ibang Taisan. Pero masarap to, in fairness. Tapos, ito yung kanilang cheese bread. Medyo maliit. Super liit nung cheese niya sa loob. Sorry. Honest lang. So, super liit ng cheese bread. Wala siya sugar sa ibabaw. Meron lang siya margarine. Hindi ko alam kung gano'n ba talaga yung lasa niya. Pero feeling ko parang luma siya. Sa amoy pa lang actually. Nung inaamoy ko pa lang siya, may suspetsa na ako na luma siya. Anyway, hindi naman ako sure. Pero feeling ko hindi siya fresh. So, lipat tayo. Ito naman yung kanyang pandesal. Maliit din siya. 150 din to.
Ay, hindi ko alam. Basta ito, buo to, 20 pesos to. Lahat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Baka ano, less than piso? Hindi ako sure, ba't ganun? Pero, matigas din siya. Ganun ba talaga yung pandesal sa guagua? Matigas. Matigas din siya, oh. Kasi yun, ang hirap niyang anuhin. Matigas din siya. Para siyang salted bread na hindi masyadong masalt. Ganun yung texture. Gano'n, hindi lang siguro ako sanay dun sa pandesal na hindi masyadong malambot at matamis ng konti. Ayan, so meron din siyang araro cookies. Nauusuya na ako eh. Pero hindi ko na siya titikman. Mamaya, baka try ko na lang sa bahay. Meron din siya noong San Nicolas. Mas simple yung sa kanya. Tapos, pero 3 piraso. Tapos, try natin. Ito yung in-expect kong lasa na parang minasa. Para sa minasa. Literal. Parang ito yung minasa ng Bulacan. Kanina, doon sa San Nicolas cookies ni Apo Dyong, yun ang in-expect kong lasa. Pero, surprisingly, hindi yun. Mas cookies talaga siya. Ito talaga para siyang minasa na pinicture natin nung nakaraan. Ito. Hindi pa ako hindi ko pa natitikman to. Gusto kong tikman to. So, ito yung Turones de Casoy. So, kinakain din daw ito, pati yung pinaka-paper. Kasi para daw tong ostya. Pero, feeling ko, para rin siyang apa. Kasi hindi pa ako nakakatikim ng ostya, ma'am eh. Kaya hindi ko alam. Wala akong comparison. Hindi pa ako nakakatikim ng ostya, kaya feeling ko, apa. Para lang ding apa. Okay. Okay. Meron lang din siyang sarap. Sarap pala. Nagulat ako doon sa gitna. Parang sweetened. Ayan, so ang sarap pala nito. Turones de Casoy. Sarap, in fairness. Lasa yung kasoy niya. Sarap, tignan mo. Ayan, so tapos na tayo. Natikman na natin yung mga tinapay ng oldest at saka ng pangalawa. Dito kayo sa Guagua, Pampanga, tikman nyo. So ngayon naman pupunta tayo sa pangatlo na pinakamatagal na bakery dito sa Pampanga. Pupunta naman tayo ngayon sa San Fernando. Pupuntahan naman natin yung bakery na kilala sa kanilang cheese bread. So samahan nyo kami. Para sa huling stop natin, andito tayo sa San Fernando para puntahan ang paborito ng mga Bernardino simula pa noong 1955, ang Apong Gari. Ipinangalan ito kay Margarita Quiambao o si Apong Gari, isang mahusay na kusinera noong panahon ng gera. Dati, dinadayo ito ng mga estudyante at empleyado para sa kanilang 50 centavo na pansit luglog at halo-halo. Pero alam niyo ba ang twist? Noong 2008, ipinasa ang management sa Santiago Family. Ang LBS ay stand for Leonila B. Santiago. At kung pamilyar kayo sa L, na sikat sa LA Bake Shop, siya yon. Noong nag-separate ways na sila, kinuha ni Nanay Leonila ang hamon na ibalik ang dating sigla ng Apong Gari. Binuhay nila ang mga original na recipe na palabok at arroz caldo, pero dinagdagan nila ng sarili nilang signature, ang sikat na cheese bread at Spanish bread. Kahit pinalitan ng pangalan, yung sarap at simpleng pagkain nandoon pa rin. Isang patunay na basta't galing sa puso ang pagluluto, kahit anong henerasyon, siguradong tatangkilikin. Hey guys, nandito kami ngayon sa San Fernando, dito mismo sa parang palengke. So nandito yung pinaka main branch ng LBS. Tapos sila yung naging supplier ng kilalang cheese bread ngayon dito sa San Fernando. Naging business partner sila. And eventually, nagkaroon na sila ng magkaibang negosyo. Meron din dining dito at makikita nyo yung kanilang mga tinapay. Sobrang bilis. Tapos ang dami continuously. Yung paglabas ng mga tinapay nila. Makikita mo talaga na malakas yung bread, yung cheese bread. Specialty nila, tsaka yung Spanish bread. Tapos nag-dine in kami. Subukan namin tong palabok. Bye.
Medyo light yung lasa niya para sa akin. So, mas masarap to kung dadagdagan mo ng konting patis. Tapos, konting paminta. Pero, gusto ko yung lasa niya. Very light. Pero, kung gusto mo na medyo mas maging mas palabo, dagdagan mo siya ng, ng patis. Mas masarap siya. Natimplahan niyo siya sa preference niyo. Medyo light yung lasa, pero gusto ko siya, masarap siya. Very light. Thick yung sauce nila, pero medyo light yung lasa. Pero masarap na siya pag nilagyan niyo siya ng patis. May mga bits of tinapa. Sarap. Ito naman yung vanilla cheese bread. So, fresh. Mainit pa. Tapos makikita mo talaga dito sa kanilang dispatching area. Very busy. Tapos pagkalabas sa oven, tingin ko, sinaserve na agad nila o nilalagay na nila dito dispatching area. Tapos ang daming box. Ready to box na nga. First time ko lang dito matitikman. First time ko matitikman yung LBS cheese bread. Yung pinaka ibabaw. Pero milky. Sobrang milky. And cheesy. Tapos yung pinaka cheesy streusel niya, masarap siya. Very milky. Pag kinagat mo siya, alam mo yung sobrang sticky sa gums. So, masarap. Tapos sobrang lambot, mainit. Makalasahan talaga yung medyo milky and creamy flavor. Masarap siya. Worth to wait, worth to dayo. Itong kanilang cheese bread. Sobrang sarap talaga yung cheesy streusel niya. Tapos parang buttermilk yung crumbs. So yung set na to, 20 cheese bread, 10 Spanish, 250 pesos lang. Very affordable. Sa akin, very affordable. Kasi yung lasa niya talaga, yung quality niya, sulit na sulit talaga to, man. Yung butter dun sa pinakailalim, yung pa yung nakakadagdag ng isang flavor sa kanila kasi very buttery yung pinakailalim, yung pinaka nasa pan. Tapos medyo bibake. Ang ganda ng texture. Sobrang lambot. Yun ang mapapansin niyo talaga. Sobrang lambot. Ang sarap. Mahilig ako sa Spanish bread. Ito ang una kong binibili pag nasa bakery. Gusto ko siya. Yung crumbs dun sa pinakaloob, yung pinakapalaman ng Spanish bread, hindi siya nasa center. Yung nilalagyan ng breadcrumbs, mas buttery lang. Yun talaga yung nangingibabaw na lasa niya. Buttery. More of milk, butter. Tapos hindi siya masyadong nilagyan ng crumbs kasi yun yung pampadagdag yun yung pampadami na normally natitikman natin sa mga bakery. So hindi siya masyadong pinarami pero mas pinasarap. Harap. Ano yung lasa na hanap-hanapin mo tuwing merienda? Ganun yung lasa ng Spanish bread. Actually, mahirap mamili eh. So, gusto ko ang sabihin, kung mamimili ako dun sa dalawa, cheese bread pa rin. Cheese bread pa rin yung siguro mas masarap. Kasi lahat ng kakagatin mo dun sa cheese bread, mayroon siyang flavor. Dito sa Spanish bread, masarap siya, pero may mga parte na pag hindi nalagyan ng filling, medyo less na yung kanyang flavor. Pero overall, masarap pa rin siya. Mula sa Apong Diyong sa Guagua na nagsimula pa noong 1880s, sa La Moderna na hinarap ang pagputok ng pinatubo, hanggang dito sa LBS na napanatili ang alaala ng Apong Gari. Isang bagay lang ang napatunayan ko ngayong araw. Ang mga bakery na ito, hindi lang sila basta negosyo, sila ang mga silent witnesses ng kasaysayan natin. Sa bawat kagat natin sa masa podrida o cheese bread, parang natitikman natin ang mga kwento ng mga nauna sa atin. Ayan, napuntahan na natin yung tatlo sa pinakamatagal na bakery o panaderia dito sa Pampanga. Ang pangatlo, yung LBS, na masarap yung cheese bread nila. Pangalawa, yung La Moderna,
sa Guagua, Pampanga. Nagustuhan ko naman doon yung kanilang Taisan bread. Sobrang gusto ko noon. Sobrang sarap noon at babalikan ko yun kapag may chance ulit. At ang una naman yung Apo Diong at nagustuhan ko naman doon yung kanilang San Nicolas Cookies. Ang sarap ng San Nicolas Cookies doon sa Apo Diong. Nagustuhan ko din doon yung Nancy Balls. Para sa akin, bihirang-bihira mo na yung matitikman. Sa kanila, very premium yung lasa. Magandang ipang regalo at ipa-giveaway o pa salubong. Kaya kung mapapadpad kayo dito sa Pampanga, subukan nyo yung mga matatagal at kilala na mga bakery ng probinsya. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating Heritage Bakery Crawl. Kung may alam pa kayo na lumang kainan na may kwento, i-comment nyo lang sa baba at baka doon tayo sa susunod na pupunta. Muli, ito ang Ralph Project. Salamat sa pagsama sa kwentuhan at kainan. Hanggang sa mga susunod nating pagkain. See you sa susunod na video.